Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Mayroon tayong apat na narubukas at dalawa dito ang inaabangan ng madami. Unahin na natin ang tapatan ng San Antonio Spurs na may perfect 4-0 record at ng Miami Heat na may isang talo pa lamang subalit may tatlong magkakasunod ng panalo. Ang dalawang team na ito ay very interesting dahil kung talent lamang ang pag-uusapan ay malayo sila sa pinakamagaling, at least on paper. Out din si Tyler Hero para sa Miami Heat at De'Aaron Fox naman para sa San Antonio Spurs. Subalit dahil sa magandang chemistry, solid coaching at kagustuhan nila na manalo ay nagiging maganda ang takbo ng kanilang team sa umpisa ng bagong season na ito. Obviously, all eyes ay na kay Victor Wembanyama at sa kanyang laro ngayong season na pang MVP at Defensive Player of the Year candidate. Ganun pa man, sa palagay nga ng madami ay Miami Heat ang may best matchup para sa kanya. Dahil andyan nga si Kel'el Ware na may tangkad na 7 foot at wingspan na 7 foot 4. At katulad ni Wemby ay mabilis din siya para sa kanyang tangkad at solid shot blocker. At andyan din si Bam Adebayo na arguably ang best defensive big sa NBA ngayon other than Victor Wembanyama. Ganun pa man, nakita din nga natin na binigyan ni Wemby ng 40 points and 15 rebounds in just 29 minutes si Anthony Davis at Dereck Lively II. So may kita nga natin kung ang defensive genius Erik Spoelstra kasama si Bam Adebayo at Kel'el Ware ay magagawang ma-shutdown ang alien ng San Antonio Spurs Victor Wembanyama. Sino ba sa palagay nyo magwawagi? Miami Heat ba o San Antonio Spurs? Ngayon ay tumungo naman tayo sa isa pang game at yan nga ay ang Milwaukee Bucks at Golden State Warriors. Ang Bucks may isang talo pa lamang subalit beyond expectations nga ang kanilang pinapakita. Without Damian Lillard ay si Kevin Porter Jr. ang kumuha ng starting point guard spot. Subalit agad ditong tinamaan ng injury sa kanilang first game. Kaya naman si Giannis nga nag-handle ng scoring, rebounding, playmaking, defending at minsan pati na din coaching para sa Milwaukee Bucks. Siya nga ang leader ng Bucks sa points, rebounds, assists, steals, blocks, and field goal percentage. Nag-average siya ngayong season ng 37 points, 16 rebounds, 7 assists, 2 steals, and 2 blocks per game on more than 70% shooting sa field. Kaya naman talagang binubuhat niya nga ang team na ito. Subalit makakarap nga nila ang Golden State Warriors at tinalo na ang malalakas na team na tulad ng Lakers, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies at Los Angeles Clippers. Kung si Giannis ay halimaw na stats ang pinapakita, sa Warriors naman ay tulungan sila. Lahat nga gumagawa para sa team na ito. Pwedeng gumawa si Curry at Butler, pati na din si Kuminga ng 20 points. At 15 plus points naman mula kay Podziemski, Moody, Buddy Hield o kung sino pa man. Bukod dyan ang kaninang depensa ay napakatindi din mga kaibigan. Bukod sa OKC, posibleng sila nga ang second best performing team sa West kahit na may isang talo na sila at ang Spurs ay wala pa dahil sa mga kalidad ng team na tinalo ng Warriors. Kaya naman both teams ay talagang masusubukan dito. Tila ba Thanos versus Avengers ito mga kaibigan? Favorite ang Warriors patungo sa game na ito kaya naman tiyak na madami ang magugulat kung magagawa ni Giannis na mabuhat ang Milwaukee Bucks sa panalo laban sa mas malakas sa team ng Warriors. Sino ba sa palagay nyo magwawagi dito? Ang Warriors ba o ang Milwaukee Bucks?